So hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Piece Chapter 1107 full chapter. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1107 at ang title nga nito ay I've Been Looking For You. So nagsimula nga ang chapter sa mga Giant Warrior Pirates kung saan nag-utos nga itong si Brogy at Dory kay Oimo at Kashi na ikutin nga raw nila yung side o gilid ng isla at palubugin nga lahat ng makikita nilang barko. At mag-ingat nga rin daw ang mga ito sa mga kanon. Sumunod nga agad sila at ang iba pang mga giant at talagang hype na nga sila. At mula nga dyan ipinakitang pinasok na nga talaga nila ang isla. Mukhang sa gilid nga dadaan sila Oimo at Kashi at papalubugin nga nila yung mga barkong makikita nila. At kasabay nga nyan patuloy ang pag-announce ng mga marines na maraming araw sa mga dating miyembro ng Giant Warrior Pirates nakita nila. Anong araw kaya talaga ang gusto ng mga ito? At saan nga raw kaya galing ang mga ito matapos ang napakatagal na panahon? Nakita nga raw nila ang Red Ogre na si Brogy at pati na nga rin ang Blue Ogre na si Dory. At mula nga dyan ipinapakitang talagang patuloy nga nilang binabanatan ang bawat barkong makikita nila. Sumukhang na sorpresa nga talaga dito ang mga marines at hindi nila inaasahan ang pagdating ng mga Giant Warrior Pirates. Well, kung tutusin, ganun nga talaga magiging reaction ng mga marines matapos ngang mawala ang mga ito ng napakatagal na panahon. Kat naman sa taas kung saan ipinapakitang sumilip nga itong si Usopp sa binocular at talagang biglang-bigla nga siya dahil sa nakita niya nga ang masters niya. Ano nga kaya raw ang ginagawa dyan ng master niyang si Brogy at Dory? Sabi naman ni Nami nakita nga rin daw niya si Oimo at Kashi at mukhang nagpunta nga raw ang mga ito sa Little Garden para sunduin ang leader nila. Naiyak naman si Usopp dahil sa nangangamba siya na akala niya nga raw hindi niya makikita ang mga ito sa Elbap. At binigyan nga tayo ng kaunting refresher patungkol sa mga Giant Warrior Pirates. Matagal na panahon ng araw ang mundo talagang na-terrorize ng napakatinding grupo na pinamumunuan ng co-captain na si Brogy at Dory. Na-disband nga ang crew nila matapos nilang magkaroon ng alitan pero dahil nga sa tulong ng mga Straw Hat nagtapos nga ang duel ni Brogy at Dory. At later on na-encounter nga rin ng mga Straw Hat si Oimo at Kashi at naglayag nga ang dalawa para i-check ang captains nila. Sabi naman dito ni Edison talagang binabanatan nga raw ng mga ito ang mga marines at talagang hindi nga raw siya makapaniwala na kilala ang mga ito ng mga Straw Hat at maaring talagang nagpunta nga raw ang mga ito matapos nilang mabalitaan ang mga nangyayari dyan sa Egghead Island. At tanong naman kay Edison paano nga raw nangyari yon? At sagot naman ni Edison dahil nga raw sa napakatinding manpower ng operasyon na to siguradong nasa dyaryo nga raw ito at nasa headline pa. At sabi na nga lang nila dyan mukhang talagang napakalaking balita nga raw ng nangyayari dyan. Sabi naman ni Usopp hindi nga raw nagpunta ang mga giant para makipaggera. Pumunta nga raw ang mga ito para tulungan sila kaya kailangan nga raw nilang magmadali at tapusin ang preparasyon nila. At kasabay nga niyan nagring ang Dendenmushi at tumawag pala si Brook. Sinagot nga ito ni Nami at nagtanong kung nasaan na bang mga ito. Sabi nga nila malapit na at ipinapakitang talagang patuloy nga dyan ang pag-slide ng Thousand Sunny. Sabi pa nga ni Brook talagang napakalapit na nga raw nila at hindi na sila makakatigil pa para magkape. Galit na galit naman si Lilith at talagang kailangan nga raw nilang tumigil. Dahil sa paglumampas nga raw sila sa dulo masusunog nga raw sila dahil sa barrier. Kaya kinuha niya nga dyan ang Dendenmushi at sinabing talagang walang utak daw yang si Brook. Hindi nga raw nila kailangan magsayang ng oras kaya mag-pay attention nga raw ang mga ito. Ibinakita namang lumilipad si Jinbei at narinig niya nga ang pag-uusap ng mga kasama niya. Tumitindi nga raw ang mga pangyayari at mukhang kailangan nga raw nilang maghanda para makaalis agad. Kaya dagdag pa nga dyan ni Jinbei hindi nga raw ito yung oras para makipaglaban pa si Zoro. Meanwhile dito pinakitang patuloy pa nga rin talagang paglalaban ni Zoro at Lucci. Mukhang hindi pa nga makita kung sino ba ang nakakalabang sa laban nila. Nasasalag nga ni Lucci yung mga slash ni Zoro at mukhang talagang pareho na nga silang pagod sa labang ito. Sabi nga ni Zoro talagang makunat nga raw yung si Rob Lucci pero nagmamadali nga raw siya kaya kailangan niya nang tapusin ito. Sagot naman ni Rob Lucci yung mananalo nga lang daw ang dapat na magsalita. Naghihintay nga raw ang crew ni Zoro sa kanya kaya kung ganun nagiging pabigat na nga lang daw ito. Hindi nga raw makakaalis ang mga yun kung hindi nila puputulin ang kamay para masagip ang katawan. Kaya ang pagsuko nga raw ni Zoro ngayon talagang parang isang pabor at ang paghihintay nga raw para sa isang bangkay talagang walang punto. Sagot naman dyan ni Zoro base raw sa pagkakasabi ng Rob Lucci parang ito raw ang nakakakontrol sa laban nila. So grabe nga at talagang
napakatindi ang ginagawang trash talk ni Rob Lucci kay Zoro. Sa palagay ko nga, base sa mga pangyayari, talagang hindi pa makita kung sino ba ang nakakalamang sa laban nila. Pero syempre, inaasahan nga natin na talagang manalo si Zoro sa labang ito at mapatahimik niya na nga ng tuluyan ang bunganga niyang si Rob Lucci. At kasunod nga niyan, pinapakitang talagang patuloy na binabanata ng mga pasipista ang napakaraming mga barko ng mga Marines. At nagkaroon nga dyan ng damage report kung saan nasa 30 ng araw na small to medium ship ang lumubog at mukhang hindi pa nga rin daw titigil ito. At ipinakita nga si Vice Admiral Baba Vice Admiral Red King at siya nga yung nagkukuman sa mga barkong yan ng mga Marines. At sabi niya nga dyan, lahat nga raw ng maliliit na barko magsiatras muna, hindi nga raw sila pwedeng mag-iwan ng opening. Napakatindi nga raw ng mga pangyayaring ito at hindi nila akalain ang sarili nilang weapon aatakihin sila. At mula nga dyan, gamit ang cannon ipinakitang nagawa nga nilang pabagsakin ng isa sa mga pasipista. So ayun, talagang nabaliktad nga ang sitwasyon ng mga Marines dahil lamang sa command ni Bonnie. Napakalaking bagay talaga ng mga pasipista dahil sa talagang napakalalakas nga nila at talagang napakarami nga nilang maliliit na barko ang napalubog na. Pero mukhang nakaisip na nga rin ng strategy ang mga Marines kung saan pinatras nga nila ang maliliit na barko at nakita nga natin na nagawa nilang pabagsakin ang isa sa mga pasipista gamit ang malalaking barko nila. Kat naman dito sa nagiging laban kung saan nagtanong nga si Luffy kay Bonnie kung bakit ba ito umiiyak. Sagot naman ni Bonnie, bakit nga raw siya hindi iiyak? Talagang hinahanap niya nga raw ito ng napakatagal na. Sabi naman ni Luffy, nandyan nga lang daw siya the whole time. At sabi naman ni Bonnie, totoo nga raw yun pero hindi niya nga raw alam na yang si Luffy si Nika. Nagtaka naman si Luffy sa sinasabing Nika at ano ba raw yun? Pero parang hindi nga rin interesado si Luffy na siya si Nika dahil sa nagtanong nga muli siya kay Bonnie kung ano ba yung ginawa nitong sunto kanina dahil sa napakahina nga raw nun. Sabi naman ni Bonnie, gagawin niya nga raw yung malaking robbery attack na gaya kay Luffy at kung mahina nga raw yun, bakit daw hindi ipakita sa kanya kung paano gawin? Bigyan nga raw ni Luffy ng isang matindang matandang yan dahil sa ginawa nito kay Dr. Vegapunk. Kailangan na nga raw nilang makaalis agad at tinuturo nga dyan ni Bonnie yang si Saturn. At sabi naman ni Saturn dyan, wala nga raw sa mga ipis na yan ang may karapatang mabuhay ngayon. Tumawa naman si Luffy at sinabing mali nga raw si Saturn at mukhang magandang plano nga raw ang sinabi sa kanya ni Bonnie. At mula nga dyan, pinaikot na nga ni Luffy yung kamao niya. Ganyan nga raw kung paano sumuntok. Sabay ginamit naman ni Saturn yung eye power niya. Tinamaan nga si Luffy sa ulo. Pero hindi nga ito ininda ni Luffy at sabi niya nga dyan, magbabayad yang si Saturn sa ginawa nito sa mga kaibigan niya. At kasunod nga niya ayan na nga, bagang! Binanata na nga ni Luffy ang Gorosei ng ataking booming Don Gatling. Duguan nga dyan yang si Saturn at talagang talsik nga ito ng napakalayo sa mga building. At kasabay nga niyan, pinapakita si Bonnie, si Kuma at si Vegapunk at talagang isang napakatinding ganti nga ito para sa kanila. At dahil nga rin sa nakita mismo ni Bonnie ang Sangan Nika at sa kung paano nga ito umatake, maaring sa susunod niyang atake ni Bonnie, hindi na nga yun kasing hina pa nung nakaraan. Dahil sa parang ganun nga nag-work yung Devil Fruit ability niya. Naganda na nga dyan yung sila Frankie para umalis at gagamitin nga nila ang Hoover para lumipad dahil sa gumagana pa nga ito dyan sa isla. Pero sabi nga dyan ni Dr. Vegapunk, umalis na nga raw yung sila Bonnie nang wala siya. Naging doktor nga rin daw siya ng napakatagal at pag gumalaw nga raw siya, siguradong mamamatay siya. So base dyan, talagang napakatindi nga ng tama ni Dr. Vegapunk. At paano nga kaya siya magagawang mailigtas nila Luffy? So kasunod nga niyan, bigla na lamang sumulpot yang si Kizaru at babanatan niya nga ng laser yang si Bonnie at si Vegapunk. Nakatutok na nga ito at talagang nakapikit na nga lang dyan yang si Kizaru. Kaya talagang ayaw niya nga makita ang gagawin niya dyan kila Dr. Vegapunk. Pero kasunod nga niyan ayan na nga, bagang! Biglang sumulpot nga rin dyan yung si Sanji at sinalag niya nga ng sipa niya ang laser beam na yan ni Kizaru. Napamulat na nga lang ang Admiral at talagang grabe nga yung facial expression niya dyan. Si Frankie naman talagang napa-inhale face at paano nga raw yun nangyari dahil sa isang napakatinding laser nga raw nun. At sabi nga dyan ni Sanji, ang ilaw nga raw talagang hindi kaya ang pagmamahal. At kapansin-pansin nga dyan na nagbago na naman nga yung kilay ni Sanji
Sanji na baliktad na naman nga ito at ibig sabihin talagang activated na naman yung Germa abilities niya. Sabi naman ni Kizaru kung ganun nga raw yung nag-work hindi na nga raw nila kailangan pa ng P6. Umalis na nga at lumipad na sila Franky at sabi nga dyan ni Kizaru problema nga raw ito. Ine-expect nga raw sa kanya na dalhin ang ulo ng mga ito matapos ang laban. Tumatawa nga lang yang si Luffy habang tumatalbog at sabi naman dyan ni Sanji mukhang kailangan na nga raw magsulat ng apology letter niyang si Kizaru. So grabe at mukhang talagang mangyayari na nga ang pinakaabangan nating laban ni Sanji at ni Admiral Kizaru. Alam natin na talagang napakakunat nga ni Sanji at kung talagang hindi tatalab sa kanya ang mga laser ni Kizaru talagang nakakalama nga siya sa labang ito. Pero syempre titignan nga natin kung ano ba ang mga mangyayari sa mga susunod na chapter. Kasunod nga niyan ipinakita si Saturn matapos nga siyang mabanata ni Luffy. Matindi na naman nga yung tama niya at natabunan ngang muli siya. At mula nga dyan may bigla na lamang dumating. At sabi nga nito talagang hindi mo nga raw makikita ang isang elder na talagang bagsak dyan sa dumi. At mula nga dyan ipinakita nga na ang dumating walang iba kundi ang Blackbird Pirates, si Katarina, Dibon at Van Ogre. Sabi nga dyan ni Dibon, tingnan nga raw yang si Saturn, ano ba raw klaseng masarap na kapangyarihan ng meron ito. At hindi nga raw nila akalain ang isang elder bababa sa surface at magpapakita sa kanila. Pero dahil nga raw dun talagang naging napakadali ng trabaho nila at mula nga dyan hinawakan niya nga ang galamay niyang si Saturn at sinabi nga nito na mission complete. So yun talagang ito nga talagang pakay rito ng mga Blackbird Pirates. Alam nga natin na talagang kayang makapanggaya nitong si Dibon at sa paghawak niya nga kay Saturn magagaya niya na nga ang itsura nito. So siguradong gagamitin nga yan ng mga Blackbird Pirates para sa advantage nila. Maring balak nga talaga nilang pasukin ng Marijua at ang isa pa nga magandang ideya maring makuha raw ni Dibon ang authority ng mga Seraphim kung mag-aanyo nga siyang Saturn. So hindi nga tayo sigurado dyan pero possible naman yun kung sakali. Pero dito mukhang hindi pa nga alam ni Saturn ang pakay ng dalawa kaya nagtanong nga ito kung ano ba ang ginagawa ng mga yan. At nasorpresa nga raw siya na ang kagaya niyang si Katarina Dibon na nakataka sa level 6 ng Impel Down mapapasunod nga ng kung sino. At sabi nga lang dyan ni Dibon dahil nga raw yun sa special si Teach. Sabi naman ni Saturn habang parang galit na galit nga siya ganun nga rin daw ang lineage ni Blackbird. So yun talagang matinding revelation nga ito at talagang iba nga talaga si Blackbird. Nagmula nga raw ito sa isang lineage na sa ngayon talagang hindi pa nga natin masiguro. At meron nga magandang ideya na kaya nga raw ito nalaman ni Saturn dahil nga nung time na nagpunta si Shanks sa mga Gorosei. At maaaring ang tinutukoy nga ni Shanks na certain pirates ng mga time na yun walang iba kundi si Blackbird. So parang nagtaka nga rin yang si Dibon kung paano ba yun nalaman ng Gorosei. At sabi naman ni Saturn talagang kakaiba nga raw ang pinaggagawa ng crew ng mga ito at ano ba raw ang gusto talaga nilang mangyari. At mula nga dyan sumagot nga si Van Ogre na ang mundo. So sa madaling sabi parang gusto nga masakop ng Blackbird Pirates ang buong mundo. So parang talagang similar nga ito sa kagustuhan ni Rax Disebek na maging hari ng mundo. Kaya hindi na nga tayo mabibigla kung sakaling malaman natin na yung lineage nga ni Blackbird related nga kay Rax Disebek. So dahil nga sa sinabi ng dalawa talagang nag-init yang si Saturn at inatake nga ang mga ito. Pero talagang napakatindi nga ng teleportation ability nitong si Van Ogre at napakadali nga lang nilang nakatakas. Malayo na nga ang dalawa at aalis na nga raw sila. At sabi nga dyan ni Dibon nasa isla pa nga rin daw sila at bakit hindi na nga lang daw sila mag-warp ng mas malayo pa. At sagot naman ni Van Ogre hindi pa nga raw niya ito na ma-master. So base rito talagang may ilalakas pa nga si Van Ogre dahil sa hindi pa nga raw niya na ma-master. Pero nakita natin sa laban kay Cracker na talagang napakatindi nga ng ability niya. Anyway, bago nga makalis ang dalawa may bigla na nga lang sumulpot dyan at ito nga walang iba kundi si Caribou. Naiiyak nga siya parang natutuwa at tumigil nga raw muna ang mga ito. At tinawag niya pang Supersonic Van Ogre at Maiden Hunter Katarina Dibon ng dalawa. Hindi niya nga raw inaasahan na makita ang mga ito sa lugar na yan at dito talagang parang fanboy na fanboy nga siya ng mga ito dahil sa pag-iyak niya. Sinabi niyang isang araw siyang pirata gaya ng mga ito. Napakatagal niya ng araw hinahanap ang mga Blackbird Pirates at naglayag nga raw siya para maging isang great man na gaya ni Blackbird. Idol niya nga raw ito at isang araw itong hero. Talagang pinapangarap niya nga raw mapabilang sa crew ni Blackbird. Yun nga lang daw talaga ang kahilingan niya at sana isama nga raw siya para makita ito. So base nga rito
dito mga tol, tingin ko gaya kay Bartolomeo, talagang hinahangaan nga nitong si Caribou si Blackbird. Obviously, talagang papayag nga ang dalawa, lalo pat kung sasabihin netong si Caribou yung mga nalalaman niya. Matindi nga ito pag nagkataon dahil sa dalawang ancient weapon ngayon, at pag napasa kamay nga ito ni Blackbird, talagang hindi nga natin alam kung anong mangyayari. So ayun mga tol, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Talagang tumitindi nga ang mga pangyayari at wala nga tayong break next week, kaya isang linggo lamang yung hihintay natin para sa kasunod na chapter. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video ito, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!